Kalat sa buhay ang meron si May. Kaya napilitan siyang mamasukan sa isang mayamang pamilya na nakatira sa kanilang lugar. Hindi naman siya nahirapan dahil puro mababait ang kanyang amo. Magaan ng trabaho meron ng dalaga, kaya wala siyang masabi sa kanyang amo kahit isa siyang dukha. Lumipas ang ilang buwan ay nalaman ni May na magkakaroon ng isang linggong pagtitipon sa mansyon na kanyang pinagtatrabahuhan. Excited na kami, May! Darating dito ang mga bisita ni Sir. Galing ibang bansa pa ang iba. At balita namin, girl, darating din ang kaibigan ng amo natin na artista sa ibang bansa. Wika ng kasamahan ng dalaga sa mansyon. Talaga? Foreigner pala kung ganoon. Hindi. Ano ka ba? Same lang sa atin. Pero nasa ibang bansa siya. OMG, I can't wait to see them, girl. Maarte pang sagot ng babae. Napailing naman si May at nagpatuloy na sa ginagawa. Lumipas ang ilang araw ay dumating na ang mga bisita ng kanilang amo. Kaya abala sila sa mga gawaing bahay, lalo na sa paglilinis ng mga kwarto nito. Hindi naman alintana kay May ang pagod dahil parte na iyon ng kanyang trabaho. Maya-maya lamang ay nagsidatingan na sa mansyon ang mga ito at hindi mapigilan ni May na hindi tignan ang mga magagandang mukha ng mga babae. Welcome to our humble home, Diana. Mabuti at nakarating na kayo. Wika ng amo ni May. Aw, thanks tita. Pumunta talaga ako dito because I heard Timothy will be here too. OMG, tita, he is my crush since elementary. Pero hindi man lang yun napansin ang beauty ko. Sagot naman ng babae. Napailing na lamang si May dahil hindi siya makapaniwala na hindi nagustuhan ng lalaki ang magandang babae dahil ubod na ganda ang taglay nito. Don't worry, iha. Ako mismo ang gagawa ng paraan para magkausap kayo, okay? For now, sa guest room ka muna at dadating pa ang ilan. May, dalhin mo si Ma'am Diana mo sa unang guest room. Kaagad naman tumalima ang dalaga at tumango sa magandang babae. Maarte itong naglakad hanggang sa makapasok sa kwarto. Lumipas pa ang ilang oras ay sunod-sunod na ang pagdating ng mga bisita. Ngunit, may napansin si May na isang lalaki na may nakasunod rin dito na todo ayos na lalaki. Bodyguard? Ang laki na niya pero may bodyguard siya? Bulong ni May at napansin ng isang cameraman na kumukuha ng litrato sa papasok na dalawang lalaki. Hala, baka ito ang sinasabi nila na artista sa labas ng bansa. Wow ha, sosyal. At may pa-bodyguard pa. At may paparazzi pag nakasunod? Grabe naman. Wika ni May at yumuko ng mabilis na umalis sa kanyang pwesto. Hinadap ang dalaga ng kanyang amo at ayaw pa sana niyang lumabas. Ngunit nahihiya naman si May kaya humarap siya sa mga bisita at sa kanyang amo. May, iha, paki-assist si Timothy sa guest room katabi kay Diana. Opo, ma'am. Mabilis na sagot ni May at nakayukon tumango sa gwapong lalaki. Nagtaka naman si Timothy pero masyado na siyang pagod sa biyahe kaya hindi niya ito pinansin. Makalipas lamang ang ilang oras ay dumating na ang lahat ng bisita ng amo ni May at sabay-sabay pa ang mga itong kumain. Masayang nag-uusap ang lahat at napansin naman ni May na panay ang pagpapapansin ng magandang babae kay Timothy. Ngunit, sa kasawiang palad ay hindi man lang ito tinapunan ng tingin ng binata at busy ito sa pakikipag-usap sa iba. Oh, kawawa ang magandang madam, May, no? Sa gandang niyang yan? Narinig ni May na wika ng kanyang kasamahan. Hindi na lamang umimik ang dalaga at nakayuko pa rin na naghihintay matapos kumain ng mga bisita. Kinagabihan ay nagkayayaan ang lahat na maligo sa malawak na pool at lahat sila ay excited ang nararamdaman. Naglilinis si May nang bigla siyang tinawag ni Diana
kaya agad siyang lumapit dito. "Are you the maid here?" "Yes po, ma'am." "Oh, okay. Here, pakilinisan ng kwarto ko please. At sanay ako na araw-araw nililinisan ng kwarto ko sa States." "Sa'yo na yung pera. Suhol ko sa'yo." Wika ni Diana at agad tinalikuran si May. Napatulala naman si May sa sinabi na bisita, lalo na sa perang binigay nito. $100? Wow! Malaki na to sa piso Matanggap nga at pang souvenir. Bulong ng dalaga at agad pumunta sa kwarto nito. Maya-maya ay nagsimula na magtupi si May sa mga kalat ng babae, pati na ang mga maleta na dala nito. Grabe naman. 1 linggo lang sila dito pero ang daming dalang damit. Parang dito natitira Bulong ni May at nilagay sa closet ang ilang damit ng babae. Maya-maya pa ay pumasok muli si Diana dahil magpapalit raw ito ng bathing suit at sumunod naman dito ang kanilang mayodorma. "Bata ka? Narito ka lang pala. Anong ginagawa mo dito?" Tanong na matanda. "Inutusan po ako ni Ma'am Diana, manang. Huwag kayong mag-alala at lalabas rin ako pagkatapos ito." "Ganoon ba? O siya, at magluluto pa tayo ng makakain nila. Mag-iihaw tayo ngayon, kaya pakibilisan, okay?" "Okay po." Mas binilisan ni May ang kilos nang makalabas ang matanda. Nasa panghuli na siyang damit nang bigla siyang mapatigil. "Wow! Ang ganda nito! At ang ganda ng tela! Mahal siguro ito. Shocks! Ang mahal nga! At bago pa! May tag pa?" Pulalas ang dalaga nang makitang sa ibang bansa pa ito galing. Napalunok si May nang makita ang presyo nito. "Grabe! Halos 1 taon ko itong sahod Mayayaman nga naman." Bulong ng dalaga at dahan-dahan na nilagay sa closet ang mahal na damit. Hanggang sa makalabas si May, ay hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang magandang damit na bisita. Minsan lamang siya makahabak ng ganoon, kaya nabighani siya. Mabilis na umiling si May upang bumalik sa tamang pag-iisip ang kanyang utak. Napuno ng hiyawan ang pool area ng bahay nang isa-isa nang naghubad ng damit ang mga lalaki at babae. Ngunit napansin ni May na wala doon ang gwapong si Timothy at tila hindi ito napansin ng magandang si Diana. Hindi alam ni May kung bakit nais niyang hanapin ang gwapong artista, pero sinunod niya pa rin ang kanyang puso. Matapos mag-ihaw, ay pumasok ng bahay si May upang hanapin si Timothy. Ngunit wala ito sa loob ng bahay. Pumunta sa likod bahay ang dalaga at doon niya nakita na naninigarilyo pala ang lalaki. Mabilis nang yumuko si May na makitang napatingin sa kanyang gawi ang binata. Mabilis itong pinatay ang sigarilyo at lumapit kay May. "Hey, huwag kang yumuko. Ako lang to. I am Timothy. Pinapahanap ba nila ako sa'yo?" "Don't worry. Naghahanap lang ako ng tagong area at ayaw kong may nakakita sa akin na naninigarilyo ako. Anyway, please be quiet na lang. Here, suhol ko." Wika ng binata at umalis na sa harap ni May. Para namang nauupos na kandila ang dalaga. Hindi niya nagustuhan ang pagbigay ng gwapong lalaki na suhol sa kanya. Mabilis niya itong sinundan, ngunit nakayuko pa rin siya nang lumingon ito. "Yes?" "Ibabalik ko lang ang pera na bigay ninyo, Sir Timothy. Hindi po ako tumatanggap ng suhol, lalo na kung hindi ako magtatrabaho. Huwag kayong mag-alala at wala akong balak na mangialam sa buhay ninyo dito." "Oh, okay. Thanks. Sorry if you misinterpreted, pero hindi ganun yun." "Okay lang po. Sige po, at maraming pa akong gagawin." Hindi na nakaimik si Timothy dahil nilampasan na siya ng magandang katulong. Napailing na lamang ito. Kakaibang babae. Kung maraming babae nagkakadarapat na makausap o malapitan ako, iba siya at tinalikuran pa ako.
I like her. Bulong ng binata at bumalik na sa pool area. Buong araw naglublob sa tubig ang mga bisita, kaya maaga ang mga itong nakatulog kinagabihan. Maaga rin natapos ang trabaho ni na May, kaya nagkaroon sila ng oras sa tumambay kasama ang ilang trabahante ng mansyon. Nag-usap-usap ang mga kasamahan ni May sa mga bisita, particular na kay Timothy. Hays, ang hirap i-please ang gwapong yun. Ni hindi nga tumingin sa beauty ko. Wika ng babae at nakanig lamang si May habang kumakain ng pulutan. Hindi nga yung tumingin kay Ma'am Diana. Naggrabe kung manamit. Sa'yo pa kaya, Ineng? Bido naman ng ilan sa babae. Napuno ng tawanan ang pool area at napatawa na rin si May. Tama ang kanilang sinabi. Ngunit, nagtataka si May kung bakit siya ay kinausap ng gwapong si Timothy, ngunit hindi ang iba. Dahil siguro kami lang dalawa nun. Huwag assuming self at baka masaktan ka lang. Bulong ng dalaga. Kinabukasan ay naglibot muli ang grupo sa buong lugar. Kaya naman ay malaya si May na makagalaw sa lahat ng kwarto na kailangan nilang linisan bago dumating ang mga bisita. Nasa kwarto ni Diana si May nang bigla niyang maalala ang damit na nilagay niya sa closet. Tumingin muna sa pintuan ng dalaga at dahan-dahan na binuksan ang closet. Tumambad sa dalaga ang magulong damit ng bisita, kaya napailing siya. Grabe, kaloka, kapag ganitong klase na babae oh. Hindi ba yun marunong magtupi? At basta na lang ginugulo ang mga damit? Sa bagay, mayaman kasi, kaya sanay na ang mga katulong at sumunod sa gulo nila. Bulong ni May. At tinupi isa-isa ang damit. Patapos na si May nang biglang nahulog ang damit na gusto niya. Ay nako, ikaw na damit ka. Bakit ba palagi ka nagpapakita sa akin? May nais ka bang ipahiwatig? Alam mo naman na tao lang ako. Irap ng dalaga sa damit. Hindi alam ni May na pumasok pala ang kanilang mayodorma at narinig siya nito. May, iha? Anong ginagawa mo? Nagulat naman si May at mabilis na sinarado ang pinto ng closet. Wala po manang, tinupi ko lang ang mga damit ni Ma'am Diana at sobrang gulo po. Narinig kita kanina. Nais mo bang masukat ang damit na yon? Po, hindi po manang. Sorry po sa mga pinagsasabi ko, di na po mauulit. Huwag ka mag-alala anak. Hindi naman ako galit at wala akong balak na magsumbong. Ganyan din ako dati noong kabataan ko. Natural lang yang nararamdaman mo. Nais mo bang isukat? Wala naman ang may-ari niyan. Ibalik na lang agad natin. At tingin ko, wala naman kay Diana ang damit na yan. Wag na po manang. At baka malintikan pa tayo ng may-ari. Consider as pagnanakaw kasi itong gagawin ko eh. Wala kang ninanakaw anak. May itindihan ni Diana kung bakit nais mong masukat ang damit. Di natin yan nanakawin. Huminga ng malalim si May. Nais niyang pagbigyan ang sarili, pero natatakot siya. Hanggang sa ang mayadorma na nila mismo ang kumuha ng damit at kusang binigay kay May. Go on, at nang masukat mo. Dahan-dahan na tumango si May at sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Kinakabahan siya sa gagawin, pero may sinasabi ang kanyang isip na isukat ang damit. Nakita na lamang ni May ang sarili na sinukat ang damit na saktong-sakto sa kanya. Napapalakpak ang matandang babae nang makita ang resulta ng pagsukat. Grabe anak, ang ganda mo at bagay sa'yo yan. Grabe, para kang hindi si May, parang ikaw si Diana. Bulalas ng babae. Napailing na lamang si May at tuhuparin na sana ang damit nang biglang may kumatok sa pinto. Parang may himatay sa takot si May, ngunit kalma lamang ang matanda. Buksan mo iha, utos nito kay May. Pero manang, ang damit na suot ko. Huwag mo na yung alalahanin. Buksan mo na ang pinto at tignan ko sino yan.
I'm sure hindi yan si Dayan dahil kusa iyong papasok sa kwarto niya. Sumunod ang dalaga sa utos ng kanilang mayodonma at binuksan ng pintuan. Ganoon na lamang ang gulat ni May nang makita si Timothy na nakatayo sa labas. Hi, naabala ba kita? Tanong ng binata na parang natulala pa kay May. Hindi naman po. May kailangan kayo? Oh, I thought may katulong dito. May nahanap kasi ako at nais ko magpatulong. Kararating mo lang ba? Alam na ba ito ng tita? Nagtaka si May sa naging tanong ng binata. Lumingon si May sa kanyang likuran at nakita niya ang mayodonma. Timothy, iho, may kailangan ka sa akin? Tanong ng matanda. Hello po. Opo sana. Miss, what's your name? Naguguluhan naman si May sa tanong ng binata. Hindi pa talaga niya ako nakikilala. Sa bagay, nakayuko pala ako palagi sa tuwing kaharap ng pogi na to. Bulong ni May. Crystal, iho. Siya si Crystal. Tara na sa labas. Sabat ng matanda. Tulala lamang si May hanggang sa umalis si Timothy at ang mayodonma. Lumingon pa ang binata sa kanya, kaya napaiwas ang tingin si May. Mabilis na pumasok ng kwarto si May at nagbihis. Hindi ko to dapat sinuot. Pagagalitan ako ni Ma'am Diana nito. At anong sabi ni Manang na Crystal? Ako si May, Manang. Ito naman, oh. Nagmamadaling wika ng dalaga at agad lumabas ng kwarto. Buong araw na kinakabahan si May dahil sa nagawang kasalanan. Hindi niya rin kaya makipag-eye to eye kay Timothy sa takot na makilala siya nito. Hanggang sa lumipas ang isang araw, ay kumatok si Timothy sa kwarto ni Diana upang hanapin ang babaeng nakilala niya. Oh my goodness! Hinahanap mo ko, my love, Timothy? Maarting wika ni Diana. Wait, what? Sorry miss, pero hindi ikaw hinahanap ko. I am looking for Crystal. She's here, right? Crystal who? Ako lang nga nandito, babe. Who's that imaginary girl ba? What? Wala siya dito? Pero kahapon lang. Naguguluhan si Timothy. Lalo na makita niya ang suot na damit ng babae. Nalaglag ang panga ni Timothy at taas-baba na tinignan ang babae. Hey! Don't look at me like that! I like you, Timothy, pero hindi naman ako easy to get na babae. Liga! Hindi na pinatapos ng binata ang sinasabi ni Diana at tumalikod na siya dito. How come? Bakit suot-suot niya ang damit ni Crystal? At bakit sinabi niyang siya lang ang nandoon? Sino ka ba talaga, Crystal? Bulong ng binata at saktong pababa na andaw niya. Tita, good morning po. Good morning, iho. Are you having a good time? Ang bilis ng panahon, no? At malapit na kayong umalis. Kailan kayo ulit kayo babalik? Tiyak kong mamimiss namin kayo. Haha, oo nga tita eh. You'll see about that po. Anyway, matanong ko lang po tita. May Crystal ba kayong kilala? I mean, kilala mo kaming lahat na dumating dito sa bahay mo. Crystal? I didn't know, iho. Saan mo ba siya nakilala? Huminga na lamang na malalim si Timothy. Wala po tita. Sige po, at aalis na muna ako. Oh, okay iho. Ingat ka at balik ka kaagad, okay? Okay po tita. Lumabas ng bahay si Timothy upang magpahangin. Nitong-nito ang binata dahil alam niyang totoo si Crystal. Samantalang si May naman ay palabas rin ng bahay dahil may lakad ito. Suot ng dalaga ang kanyang bagong damit kung saan nababagay ito sa kanyang simpleng ganda. Hindi niya alam na makikita niya pala si Timothy sa labas mismo ng bahay. Sakto naman lumingon si Timothy at nakita nito ang dalaga. Crystal? Sabi ko na nga ba totoo ka? Sabi kasi ni Tita at Diana, walang Crystal dito. Malawak ang ngiti sa mga labi ng binata. Po? Hindi po ako si Crystal, Sir Timothy. Ako po si May.
Takot na sagot ng dalaga. Hindi niya inakala na makikilala siya na binata sa kanyang simpleng suot. Sana pala yung uniform ko ang sinuot ko. Bulong pa ni May. What? No. Ikaw nga yan. Your simple beauty reminds me of you. Bakit ba magsisinungaling ka pa? Sasagot na sana si May at sasabihin niya sa binata ang totoo nang biglang lumabas si Diana kasama ang kanyang amo at iilan pang bisita. Siya yun, tita. Siya yung nasa CCTV ninyo sa labas ng room ko. Impostor siya, tita. Sinuot niya ang damit ko. Kaya naisip ni Timothy na siya ay ako. Maarting wika ng babae. Takot na takot si May sa oras na iyon. Nanlalaki na ang kanyang mga mata at lihim na nagdasal na tulungan siya ng kahit na sino. May? Iha? Is that true? Bakit mo pinakialaman ang gamit na hindi sa'yo? Alam kong mabuti kang bata kaya hindi ako naniniwala na lumapit si Diana sa akin ngayon at sinabing i-check ko ang CCTV. Mahinahon na wika ng niya. Magpapaliwanag po ako, ma'am. Takot na wika ni May. Magsasalita pa sana muli si Diana nang pumagitna si Timothy. Mabilis itong tinago si May sa likuran na ikinagulat ang lahat. Watch your mouth, Diana. Kahit kailan ay walang impostor dito. Kung sinuot man ni Crystal ang damit mo, ay patawarin mo na siya. Pero huwag kang gagawa ng kwento dahil kilala kita. Hindi Diana ang sinabi ni Crystal. But she's wearing my precious dress, kaya hindi mo siya nakilala agad. Sagot pa ng babae. Tumulo ang luha ni May dahil sa takot na nararamdaman. Sasagot na sana si May nang biglang lumabas ng bahay ang kanilang mayodorma. Enough being childish, Diana. Ako ang may sabi na subukan ni May ang damit. At nais kong ibigay mo yun kay May dahil ako bumili nun at basta mo nalang inangkin sa tita mo. Napasinghap ang lahat lalo na si May. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pero isa lang ang alam niya. May lihim na mabubulkar sa oras na iyon. Tita, anong ibig niya pong sabihin? Tanong ni Diana. Huminga ng malalim ang niya at tumingin sa matanda. Mama, bakit mo yung ginawa? Yes, Diana said bagay sa kanya ang damit na iyon. Pero ma, gusto ko itong binigay sa kanya. Sorry, Iha. Pero hindi ko gusto ang ugaling meron ng batang yan. Mas gusto ko pa si May kaysa sa kanya. Bisita siya dito pero pinaglilinis niya ang batang ito. So I let May wear those clothes. Ilang minuto lang naman. Sakto nga lang na kumatos si Timothy at nahulog siya sa angking gandang meron ng batang ito. Sagot nito at lumapit kay May. I'm sorry, Iha, kung ngayon mo pa ito nalaman. I want to stay low-key, pero ginalit ako na malditang iyan. Bulong pa nito kay May. Manang, ma'am, anong nangyayari? Napuno ng bulong-bulungan sa labas ng bahay at hindi nila alam na may nakakuha na pala ng litrato kina Timothy at May na magkatabi pa sa labas ng bahay. Pumasok na kayo sa loob. Tapos na ang palabas. Wika pa na matandang nagpapanggap na mayodorma. Nagsipasukan naman ang lahat, maliban kina Timothy at May. Aalis po muna ako, sir. Saad ng dalaga. Ngunit mabilis itong hinawakan ni Timothy sa kamay. No. Mag-usap muna tayo. Bakit mo yun nagawa? Bakit kailangan mo magpanggap na ibang tao? Sino po ba ang may sabi? Hindi po ba si Manang, ma'am, ang may sabi na ako si Crystal? Hindi ko alam kung bakit niya iyon ginagawa, pero nagpapasalamat ako sa kanya dahil napansin mo ako sa oras sa iyon. Masamang tingin ng dalaga dito. Teka, bakit parang galit ka? Hindi ba ako ang dapat makaramdam ng galit kasi niloko niyo akong dalawa? Bakit, Sir Timothy? Kusuot ko ang uniforme ko sa araw na iyon na napagbuksan kita. Nararamdaman mo ba yan? Diba hindi? Hindi mo nga ako kinakausap. Ilang ulit na nagtagpo ang landas natin sa bahay na iyan eh. Tapos ngayon nahanap-hanapin mo ko dahil lang sa itsura ko sa oras na iyon? Sorry sir ah. Mahirap lang kasi talaga ako.
Di ko afford ang ganoong bagay, pero salamat kay madam at siya mismo ang may sabi na suotin ko muna. Okay, chill. Parang kakain ka na ng tao eh. I'm sorry kung na misinterpret mo ang sinabi at nararamdaman ko. Pero paano kita mapapansin kung sa tuwing kaharap kita ay nakayuko ka? Paano kita mamumukaan kung sa araw na iyon ko lamang nakita ang mukha mo? Siyempre nahihiya ako. Kasi yung lalaking crush ko ay isang artista at ang yaman pa. Di na natapos ni May ang sasabihin dahil sinakop na ni Timothy ang kanyang mga labi. Napaigtad ang dalaga nang maramdaman ang paggalaw ng labi ng lalaki. Maya-maya pa ay binitawan na siya nito. Hinihingal pa si May dahil sa gulat. Mabilis iyong nakunan ng mga paparazzi at mabilis na umalis. Enough, May. I don't care who you are o kung ano mang meron o wala ka. Basta ang alam ko ay gusto rin kita. I don't know, pero nang makita ko ang simple mong ganda ay nabihag mo kaagad ang puso ko. Bonus sa'yo magandang damit na suot mo. I don't care if para sa'yo. Isa ka lang muchacha. I like you too, May. I really do. Pero, hindi pa kita kilala. Naguguluhan na sagot ni May. Ayaw niyang magpakipot, pero natatakot siya sa oras na iyon. Problema ba yun? I'll call tita at sabihin na lalabas tayo. Aalis ka rin naman, di ba? Sabay na tayo. Let's have a date. Ayoko sayangin ang oras na kasama kita. Lalo pa at babalik na ako sa susunod na araw. Mas lalong kinabahan si May. Ayaw niya namang umalis na lang ang lalaki na hindi niya naipadama dito na gusto niya ito. Pero takot siya na baka may makakilala sa gwapong si Timothy at mabash pa ito ng walang sa oras. Hey, don't think too much. Ang isipin mo ay ang ngayon. Tsaka na tayo magpasalamat sa nanay ni tita pag uwi natin. Bulong ng binata kay May. Walang nagawa si May kundi ang pumayag sa nais si Timothy dahil alam niya sa kanyang puso na gusto rin niyang makipag-date sa binata. Buong araw na nasa mall si Timothy kasama si May kung saan-saan sila napupunta at lumabas ang pagkasimple ng binata nang pumasok sila sa isang time zone kung saan pwede silang maglaro. Gosh, this is life! Walang camera, walang bodyguard at walang manager. Masayang wika ni Timothy. Napangiti ni si May sa narinig. Ikaw ba ay ngayon lang nakalabas? Hindi naman, pero kadalasan hindi sa ganitong lugar ako nagpunta. Meet and greet lamang at kain sa labas kasamang ilang kaibigan. Salamat sa pagsama, May. You really made my day. Salamat, Rain. Ngayon lang ako nakapasok dito, kaya masaya rin ako. Parehas na magaan ang loob ng dalawa. Nakilala ni Timothy at nakilala rin ng dalaga ang binata. Gabi na nang maisipan nilang bumalik ng mansyon. Ngunit bago sila umuwi ay kumain muna sila sa isang sikat na restaurant at di nila napansin ang pagkuha ng isang paparazzi sa kanilang larawan. Pagdating ng mansyon ay nagulat ang dalawa nang makitang nagkagulo na sa labas ito. Marami ang cameraman at reporter na naghihintay sa labas. Nagsilabasan naman ang ibang bisita na donya at mas pinili nitong umalis kaysa madawit sa problema. Timothy, ikaw atang hinahanap nila. Diyos ko, may nakakita siguro sa atin kanina. Kinakabahan na wika ng dalaga. Relax, ako na ang bahala. Seryoso rin na sagot ni Timothy at agad tumawag sa manager. Isang bulyaw ang natanggap ng binata at nailayo pa nito ang cellphone sa tenga. Mabilis na pinatay ni Timothy ang tawag at huminga ng malalim. Galit ang manager ko. Hindi nila ako maintindihan dahil wala sila sa posisyon ko. Inis na saad ng binata. Anong gagawin natin? Baka madami ka pa sa gulong ito. Shh, babe. Ako nga ang dapat mag-alala dahil nadami kita. Kinuha ni May ang kanyang cellphone at nakita niya ang ilang missed call sa di kilalang numero. Mabilis itong tinawagan ng dalaga at nalaman niya ang matandang donya pala ang tumawag.
Tignan mo ang news, iha. Nais ko sanang sabihin sa'yo na huwag ka maniwala kaagad. Hindi lahat na makikita o mababasa natin sa tablet o internet ay tunay. Mas tumindi pa ang kaba at takot na nararamdaman ni May sa oras na iyon. Binaba ng dalaga ang tawag at nagbukas ng internet. Sunod-sunod ang larawan na nakita ni May sa oras na iyon. May larawan na parang pinapunta siya sa likod ni Timothy at hinalikan siya ng binata. May larawan din kung saan kumain sila sa restaurant. Natuptop ng dalaga ang bibig na mabasa ang caption sa mga ito. Nabitawan ni May ang cellphone. "Hey, are you okay?" Mabilis na wika ni Timothy. Napahikbi na lamang ang dalaga dahil sa sakit na nararamdaman. Sikat na siya sa oras na iyon, ngunit hindi maganda ang balita na lumabas. Pinalabas ng press na isa siyang manggagamit o gold digger. Kung bakit si Timothy pa ang balak niyang hut-huton. Kung marami namang mahirap tulad niya. Humagulgol ng iyak ang dalaga at mabilis na lumabas ang sasakyan. Kaagad itong napansin ng mga press, kaya dinuyog nila ang dalaga ng mga tanong. Mabilis namang sumunod si Timothy at ito mismo ang nagtago kay May sa mga kislap ng kamera. Mabilis na nakapasok ang dalawa sa mansyon at doon balisa ang doon niya, pati na ang ina nito. Mabilis na lumapit ang matanda kay May at niyakap ang dalaga. "Are you okay? Hindi ka ba nasaktan?" Umiling si May at mabilis na tumakbo sa kanya silid. Agad naglock ang dalaga upang hindi siya mapasok ng kahit na sino. Lugmok ang dalaga sa oras na iyon dahil sa iba't ibang panguhusga sa kanya ng lipunan. Umabot pa sa ibang bansa ang kanyang muka kung saan kahalikan niya si Timothy. Maya-maya ay napatigil si May sa pag-iyak. Naalala niya kung gaano sila kasaya ng binata sa araw ni iyon. Ngunit mabilis lamang itong napalitan ng lungkot. Nakadama ng awa ang dalaga para sa kanyang sarili. Hanggang sa nakatulugan na ni May ang pag-iyak. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalaga upang humingi ng tawad sa mga amo, pati na sa binata. Ngunit kanoon na lamang ang panghihinayang ni May nang malaman na umalis na si Timothy at bumalik na ito sa ibang bansa. Aayusin niya lang ang gusot na nangyari, pero babalik siya, iha. Tumulo na lamang ang luha ng dalaga. Hindi na siya aasa pa na babalikan siya ng binata, lalo pa at mayaman ito at isang artista. Mabilis lumipas ang buwan at tuluyan nang umalis si May sa mansyon na pinasukan. Patuloy pa rin ang masasakit na balita na umabot sa dalaga at wala man lang ginawa si Timothy dito. Bumalik si May sa kanilang probinsya kung saan naroon ang iba pa niyang pamilya. Namuhay ng tahimik ang dalaga kasama ang mga hayop ng kanyang binili sa pera na binigay sa kanya ng amo. Malaki din ang naipon ni May galing sa kanyang sahod. Kaya naman ay nakapagsimula siya magtayo na sariling negosyo. Baboy, manok at kambing ang unang nabili ni May nang makarating siya sa probinsya. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan ay dumami ang hayop na naging alaga ng dalaga. At nakapagtayo rin siya ng poultry farm para sa mga alagang manok. Hindi napansin ni May na lumaki na pala ang kanyang negosyo at palaki na ng palaki ang kanyang pera sa bangko. Kinailangan rin niya maghanap ng mga tauhan dahil hindi niya kaya mag-isang alagaan ang mga hayop meron siya. Napangiti na lamang si May dahil kung hindi siya nasaktan, hindi niya maisipang umalis sa magulong mundo at mamili ng matiwasay na buhay. Dahil hindi na gumamit si May ng internet at hindi niya nalaman ang pangyayari sa ibang bansa. Gulat na gulat ang marami nang inanunsyo ni Timothy na titigil na siya sa pag-aartista dahil tapos na rin niya ang lahat ng project na pinirmahan ng kanyang manager at nais niyang hanapin si May na tanging nagpapagimbal ng kanyang puso. "Mr. Timothy, isang tanong na lang. May chance ba na mahanap ninyo si Miss May at ipagpatuloy ang naudlot ninyong relasyon? May chance ba na magkatuluyan ng mahirap sa isang mayaman?" Ngumiti naman ang binata at hinarap ang reporter. "Walang mahirap sa mundo para malaman ninyo po. Nagkataon lamang na ako ang nasa taas
at si May ang nasa baba. Ngunit hindi natin siya dapat husgahan dahil bilog ang mundo at may chance pa na aakyat rin siya sa taas. At opo, malaki ang tsansa na maipagpapatuloy namin ang naudot naming relasyon. Salamat po sa inyong lahat at sa suporta. Tumalikod na agad si Timothy kahit marami pa ang nais magtanong. Bit-bit ang maleta ay umalis na si Timothy sakay ng eroplano. Wait for me, Miss May. I really miss you. Sorry kung medyo natagalan ako. Tinapos ko lang ang lahat para wala na akong balikan sa magulong mundo na ito. Sa isip ng binata at pinikit ang mga mata. Kinakabahan ng binata nang dumating sa bansa kung nasaan si May. Agad itong dumiretso sa bahay ng kanyang tita kung saan nagtatrabaho ang mahal niya. Ang hindi alam ni Timothy ay wala na pala siyang madadatnan na May sa mansyon dahil matagal na itong umalis. Tulala lamang si Timothy habang kinakausap ng donya. I'm sorry, iho, pero hinintay ka niya. Wala na kaming narinig sa'yo mula na umalis ka. Kung hindi pa kami nanood ng balita ay hindi pa namin malaman na babalik ka pala dito. Malungkot na wika ng matandang donya. Alam niyo po ba kung saan siya pumunta o umuwi, Lola? Nais ko siyang makita. Nais ko humingi ng tawa sa ginawa ko. May rason din po ako kung bakit ko yun nagawa. Huminga ng malalim ang donya at kinuha ang cellphone. Ipasa ko sa iyo ang address kung saan siya nagpunta na umalis siya dito sa bahay. Pero hindi ko alam kung saan barangay mo siyang mahanap. Okay lang, Lola. Ibigay niyo pa sa akin. At ako na ang maghahanap. Kumabog ang puso ni Timothy matapos mabasa ang lugar kung saan si May makikita. Agad nagpaalam ang binata at nagsimula na mag-drive ng sasakyan. Inabot ng isang araw si Timothy sa paghahanap kay May. Muntik na sumuko ang binata dahil gabi na. Mabuti na lamang at may nakakilala sa dalaga matapos kumain ng hapunan ng binata. Sikat si Ma'am May sa aming nayon, sir. May kaya yan dito at sa kanya kami bumibili ng mga manok, baboy at kambing na nais naming katayin at ibenta. Wika ng lalaki kay Timothy. Maraming salamat po, sir. Malaking tulong po itong binigay mo sa akin na address ni May. Thank you po ulit. Sagot ng binata at binigyan pa ng pera ang lalaki. Kaagad pinuntahan ni Timothy ang lugar kung saan ang dalaga at nagulat siya nang makita ang bahay nito. Gawa sa glass ang bahay ni May. At napapalibutan ito ng mga kambing, inahing manok at mga bibe. Parang piniga ang puso ni Timothy nang maitindihan ang nakita. Hindi na basta mahirap ang babae naging instant sikat sa social media at kung ano-ano ang mga pinagsasabi ng mga tao sa dalaga. Isa na itong mayaman na namuhay ng tahimik sa lugar ni iyon. Dahan-dahan na lumapit si Timothy sa nakatalikod na si May. Kinakausap nito ang mga kambing na maghanang kumakain. Hi, may ibebenta ka bang kambing? Tawag ni Timothy dito. Biglang natigilan si May nang marinig ang pamilyar na boses ng minamahal. Timothy? Ako nga, mahal. I'm sorry kung ngayon lang ako dumating. Tulala pa si May, ngunit dahan-dahan ning lumapit sa binata. Nagbalik ka. Paano mo nalaman na narito ako? Hindi na importante yun, mahal. Nagpapasalamat na lamang ako sa mga taong tumulong sa akin para makita ka muli. Sorry, mahal. I'm sorry. Umiling na lamang si May at kusang niyakap ang binata. Tumulo ang luha ni May dahil sa tuwa. Buong akala niya ay nakamove on na siya sa binata. Ngunit hindi pa pala. Kaagad namang hinalikan ni Timothy ang mga luha ni May. Pinuno ng binata ng halik ang buong mukha ng dalaga at panghuli ang labi nito. Parang nawala lahat ng sakit na nararamdaman ni May na maglapat na ang kanilang mga labi ng binata. Walang dudang mahal nga niya ang binata. Matapos ang halik ay pinagdikit nila ang noo at sabay na pumikit. Please marry me, May. Hindi na artista. At itong buhay meron ka ang nais ko. May negosyo naman ako sa States, pero ang pamilya ko muna ang bahala doon. Nais kong makapiling ka sa ganitong buhay hanggang kailan mo gusto. Oo, Timothy. Magpapakasal ako sa iyo.
Handa rin akong sasama sa'yo kahit saan. Hindi na ako takot sa mga basher na yan. Ipakita natin sa kanila na nanaig pa rin ang pagmamahalan natin kaysa sa chismis nila. Huwag ka mag-alala. Nasa harap mo lang ako palagi. Mahal kita, May. Mahal na mahal. Mahal na mahal din kita, Timothy. Malaki ang pasalamat ko kay Manang Este, Madam. Kung hindi niya yung ginawa, baka hanggang ngayon ay hindi pa kita nahawakan ng ganito. Nahalikan at mamahalin pa hanggang sa huli. Labis ang saya na nararamdaman ng dalawa sa oras na iyon. Wala na silang mahihiling pa hanggang sa ikasal sila. Imbitado ang dating amo ni May kasama ang matandang Donya. Kahit hindi na artista si Timothy, ay marami pa ring press ang dumating nang malaman nilang ikakasal na ang binata. Pinabayaan na lamang ito ng dalawa dahil ang importante sa kanila ay ang kasalukuyan. Matapos ang kasal ay may lumabas muli na balita. Ngunit hindi na ito pang mamaliit kay May, kundi puno ng pagbati. Pinatunayan nilang dalawa ni Timothy na kahit mayaman o mahirap ay pwedeng magmahalan. At kahit ilang buwan o taon pang hindi nakikita ang dalawang tao, kung kayo, kayo talaga. Tulad na lamang sa nangyari sa mag-asawa. At sa huli, ay sila pa ring dalawa ang nagkatuluyan. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa susunod ulit mga kakulay. Paalam!